merciful to me. Hallelujah. He was forgiven of every sin. In the deepest place within, He said, come see this man from Galilee. Oh, I love, hallelujah. Oh, I love that man from Galilee. For He's done so very much for me. He's forgiven all my sins. Place the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. The lame was made to walk. The dumb was made to talk. That power was spoken upon the sea. The blind was made to see. The blind was made to see. I know it only be the mercy of that man from Galilee. Do you love that man? Amen. Oh, I love that man from Galilee. For He's done so very much for me. He's forgiven all our sins. He's forgiven all my sins. Place the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. Nicodemus come by night to know the way of right. He asked the son of man what he do. Praise God, hallelujah. This word He said to him, you must be born again by the Spirit of that man from Galilee. Amen. Oh, I love that man from Galilee. For He's done so very much for me. He's forgiven all my sins. Place the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. Oh, I love that man. Oh, I love that man from Galilee. For He's done so very much for me. He's forgiven all my sins. Place the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. Next stanza. The woman at the well, He all her sins did tell, how 5 husbands she had at the time. She was forgiven of every sin. In the deepest pain within. Hallelujah. Then she cried, come see that man from Galilee. Oh, I love, hallelujah. Oh, I love that man from Galilee. For He's done so very much for me. Thank you, Lord. He's forgiven all my sins. Place the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. Oh, I love. Oh, I love that man from Galilee. Thank you, Lord. Amen. Do you love that man? Amen. Praise God. Napakadakilang tao yan, mga kapatid. Hindi lang tao, kundi Diyos na, praise God, nagkatawang tao para sa ating, praise God, kaligtasan. Amen. Thank you, Lord. Awitin na yung tanging ligaya ko. Kinanta kanina ng mga kabataan. Para sa ating pagsambang awit. Sino ba ang kaligayahan natin, mga kapatid? Amen. Walang iba kundi ang that man from Galilee, siya ang pinaka-ligaya natin. Hallelujah. Samahan ako ng backup. Thank you, Lord. Panalangin din natin. Praise God. Dalangin ko, Amen. makita kang buhay
sa akin ng mundo. Yes, Lord. Mapagtanto nilang ikaw lang nagbibigay kapayapaan. Samahan mo ako, sapat ang biyaya mo sa araw-araw, sa'yo lamang tatakbo. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw na nga, walang iba, Panginoon. Yes, Lord. Maghari ka ang buhay ko, gamitin mo, umaasa lamang sa kalooban at pangako mo. Tanging ligaya ko ay maglingkod sa'yo. Gusto mo? Iwasto mo Kahinaan at mga pagkukulang ko, nang mawala ang lahat ng tiwala at pag-asa sa sarili. Yan ang aming dalangin, Lord. ikaw ang itatanya. At hindi napapayag maging alipin ng sariling hangarin. Ikaw na nga, walang iba, Panginoon. Maghari ka ang buhay ko, gamitin mo, umaasa lamang sa kalooban at pangako mo. Tanging ligaya ko ay maglingkod sa'yo. Ikaw na nga, walang iba, Panginoon. Maghari ka ang buhay ko, gamitin mo, umaasa lamang sa kalooban at pangako mo. Tanging ligaya ko ay maglingkod sa'yo. Tanging ligaya ko, hallelujah. O tanging ligaya ko ay maglingkod sa'yo. Palakpakan natin ating Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ay mga kapuna, mga kapatid. Praise God. Yan ang ating kaligayahan. Ang maglingkod sa Panginoon. Amen. Sa pamagitan ng paglilingkod natin sa bawat isa. Praise God. Tayo dumako na po sa special song tonight. Ang tinatawagan si Sister Jessica and Sister Jennifer sa kanilang awitin sa Panginoon. Praise God. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Nice po naming umawit sa Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa biyaya niya. Dahil sa biyaya niya, nandito kami, nagpapatuloy pa rin para maglingkod sa Kanya. At night I lay in bed and I begin to cry, and
I feel the pull. I went to hear the word, and with each line and phrase, he was drawing me to give a higher praise. There's a deep call to the deep, like a great magnet pulling me. I know for sure that I'll reach the goal, 'cause I feel the pull. I feel the pull. I hear the call, and I know His Spirit's moving me to give my all. He speaks to me, and I agree. Lord, please come and take control. I feel the pull. I feel the pull. I hear the call, and I know His Spirit's moving me to give my all. He speaks to me, and I agree. Lord, please come and take control. I feel the pull. Lord, please come and take control. I feel the pull. To God be the glory. Amen. God bless you, sisters. Praise God. Tayo dumako na sa announcement. Kung meron man. Praise God. Visitor, may visitor ba tayo? Announcement. Okay? So, February 3, 2015, this coming Tuesday, napakabilis, February na. Amen. Men's Overnight Fellowship at 8:30 p.m. So, lahat ng kalalakihan muli ay iniimbitahan this coming Tuesday night, para sa ating topic na All About Angels. So, napaka-interesting ng ating pag-uusapan, di ba? All About Angels. So, mga kabataan din, lahat ng kalalakihan, so iniimbitahan kayo sa gawain yan. Amen? Next. Yun lang. Praise God. Praise God. So, yun lang yung ating announcement ngayon. Birthday celebrants. You are more than a conqueror through my love in Jesus Christ. Romans 8:37. So, ating salubungin ng palakpakan ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong linggo. Praise God. Sister Marjorie Ambrosio.
February 5. Happy birthday. Amen. Brother Jairo Alcantara, February 5 din. Guys. Happy birthday kay Brother Rexy Fuentes, February 5. Amen. Si Brother Rodel, ang magiting na leader, Periholes, February 6. So, nakaka-bless ang brother na to. Amen. Si Sister Ren Cabanyes, February 6. Birthday niya. Sige. Michael Angelo Mangelen, February 6 din, kanyang kaarawan. Amen. Sister Olin Aniceto, isa sa mga kabataan, February 7. God bless you, sister. Si Brother Jimuel Enriquez, February 7. MC namin siya kanina, so pinagpala kami at talaga nagpapagamit sa Panginoon. Praise God. Sister Ivy Trobela, is coming February 7 din, kanyang kaarawan. Happy birthday. God bless you from Elect Bride Assembly, your family. Amen. Ako tinatawagan si Brother Errol para sa offering na rin at sa may mga kaarawan ngayong linggo. Praise God. Amen. Tayo po yung comments sa papasalamatan Panginoon. Ama, pinasasalamatan ka po namin, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Lord, sa lahat ng bagay na ginawa mo, mga kamanghamanghang bagay. Lord, mga kagalingan na tinamo namin, Panginoon, maging sa mga pagpapala. Lord, patuloy na dumadaloy sa bawat sa amin, Panginoon. Lord, muli, narito kami. Handa mag-alay, Panginoon, Lord. Ang aming pinakamahalagang pag-aari, Panginoon, kundi ang aming buhay, Panginoon. Lord, alam namin nag-expect ka, Panginoon, ang buhay namin, ang higit namin may alay sa iyo, Panginoon. At Lord, pangalawa lamang, Panginoon, ang mga pinagkatiwala mong mga material na bagay, Panginoon. Lord, naritong muli ang mga kamay na ito, Panginoon, patuloy na nakikibahagi at sumusuporta sa gawain na ito, Panginoon. Ikaw po mag-bless, Lord God, ng lahat ng pinanggagalingan ng kanilang mga source of income na ito, Panginoon. Ikaw magpala, Panginoon, Lord, sa anumang uri, Panginoon, ng mga avenues of income na ito, Panginoon. Lord, maaaring naka-engage sila sa business, Panginoon. Ang iba'y naka-engage, Panginoon, sa mga nag-o-office, Panginoon. Ang iba naman, Lord God, ay maaaring naghahanap buhay, Panginoon, ng sarili nila, Panginoon. Ang iba'y engaged, Lord, sa iba't ibang aspeto ng paghahanap buhay. Ikaw po magpala, Panginoon, anumang anyo ng pinanggagalingan na mga source of income nila, Panginoon. Narito rin, Lord, ang mga magse-celebrate, Panginoon, ng kanilang kaarawan, Panginoon. Lord, let them find their portion, Panginoon, sa kaharian mo, Panginoon. Hayaan mo ang kanilang buhay, Panginoon, na ikan na may alay, Lord, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Anumang kaloob, anumang ministeryo, Panginoon, ang inilagay mo sa kanilang puso, Panginoon. Nawa, Lord, ay magampanan nila ito, Panginoon. Lord, hanggang sa, Lord, kami agawin mo, Panginoon, patungo sa iyong kinalalagyan, Panginoon. Minsan pa, Lord, pagpalain mo ang lahat, Panginoon, na magkakaloob rin, Panginoon, sa gabing ito at magamit lamang lahat ng sentimong ito, Panginoon, para magbigyan ka ng kalwalitian, Lord, na iyong banal na pangalan. In Jesus Christ's name, Lord God, we pray. Amen. Amen. Lord, we offer my life. Habang tayo nagkakaloob. Amen. And Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Minsan pa, Lord, I offer my life. And Lord, I offer
Lord, I offer you my life. And Lord, I offer you. And Lord, I offer you my life. Minsan pa, palakpakan natin Panginoon. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa kalakasan ng Panginoon. Amen. Mula pa kahapon, talagang pagod na rin ako. Pero salamat sa inspirasyon ni Lord. Salamat po sa bumibili ng mga peanut butter namin ng youth department. So maghapon po namin ginawa kahapon yon ng mga kabataan. And kayo na umaga, nag-devotion din po kami. So blessing ni Lord ang lahat ng to. At nais lang namin makapaglingkod sa Kanya sa anumang paraan na makakaya namin. Amen. So ang buhay natin ay sa Kanya nang galing. So nais lang natin maibalik to sa anumang paraan. Thank you, Lord. At salamat sa patuloy na pagmumolde niya sa bawat isa. Salamat dahil patuloy siya nagpapaalala sa atin. Amen. So kanina pinagpala po ang gawain at ngayong gabi alam kong pagpapalain din tayo. Kanina nakuha ko lang kahit medyo nahuli ako dahil may pre-record ako sa taas. Pagbaba ko, ito yung bumungad sa akin na salita, you become the reason of His being. So ikaw daw ang pinaka-rason ng kanyang pagiging being. So parang wala pa lang kabuluhan ng Panginoon kung wala tayong mga pangangailangan. So, ngayong gabi, nawa mag-asam tayo sa Panginoon para higit na maging makabuluhan ang ating pananambahan sa Kanya. Praise God, tayo tumayo na mga kapatid habang inaawit natin yung I'm Amazed. Praise God. Habang tinatawagan ng ating mga ngaral ngayong gabi. Praise God. First stanza muna. Thank you, Lord. Knew and knew how alone I was feeling. Yes, Lord. And the emptiness I tried so hard to hide. Though I laughed and said my life was fine without you, I was covering up the secret tears I cried. Hallelujah. And then one day, someone told me of your mercy. Thank you, Lord. And the love you showed on the hills called Calvary. Hallelujah. Then you died and purchased my redemption. When you broke sin's power and set my spirit free, oh, I'm amazed that you love me. Oh, I'm amazed how you care. Through your precious blood I found pardon, and my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed away. Next stanza. It's true, there have been days when I failed you. Lord, you know the many times I've gone astray, but I've learned that your love is, yes, Lord, and your ear is open every time I pray. No one else has ever cared for me like you, Lord. Other friends could never be as close to me. I'm not afraid to face the problems of tomorrow. Yes, Lord. Knowing you are everything I'll ever need. Oh, I'm amazed that you love me. Pastor Ray.
I'm amazed how you care. Through your precious blood, I found pardon. Washed away, all my sins are washed away. Thank you, Lord. Amen. Let's just bow our heads now. Salamat po, Ama, muli sa iyong dakilang biyaya na nagdala sa amin sa bahay-sambahan. At, Panginoon, kami patuloy na namamangha sa kadakilaan nito sa aming buhay. Umaasa, Panginoon, na ang sinimulan nito, Panginoon, ay tatapusin, Panginoon, sa aming buhay. At ang biyaya mo ang nagdala sa amin sa kinaroroonan namin. Ang biyaya mo magdadala sa amin hanggang sa kami makaparian, Panginoon, sa tunay na tahanan namin. May you help us, Lord, again tonight, by your grace also, na, Panginoon, aming makamit lahat ng hinanda mo para sa amin ngayong gabi. At tulungan mo po ang iyong lingkod, by grace also, Lord, na maipahayag ang iyong kaisipan, Panginoon. At by your grace, matanggap ng mga anak mo kung anong mga bagay na ito na hinanda, nais mo ibigay sa kanila. At sa dulo ay babalik namin sa iyo lahat ng papuri. Ang kalulatian ay babalik namin sa biyaya mo na siyang tunay, na siyang dahilan, Panginoon, ng aming pagpapatuloy. Sa iyo po lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Habang nakatayo tayo, buksan natin sa Malachi chapter 4, verses 1 to 3. Malachi 4, verses 1 to 3. Sabi sa verse 1, For behold, the day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, yea, and all that do wickedly, shall be stubble. And the day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. And ye shall go forth you shall go forth and grow up as calves of the stall. And ye shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do this, saith the Lord of hosts. Matthew 18, verse 4. 18 verse 4 ng Matthew, Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, manin tayo magsupo ngayong gabi. Nangungusap tayo ngayong gabi tungkol sa real humility expressed. Real humility expressed. Of course, real humility comes from God. Kung meron mang magandang ehemplo na matitignan tayo para malaman natin kung ano ang tunay na pagpapakumbaba, yun ay wala iba kundi yung pagpapakumbaba ng Diyos. Now, tignan natin dito, balikan natin sandali ang Malachi chapter 4, verses 1 to 3. Ito ay propesiya tungkol sa huling panahon. Tayo nabubuhay dito mismo sa bungad ng katuparan ng hulang ito sa Malachi chapter 4. Sabi dito, For behold, the day cometh that shall burn as an oven. Meron daw araw na darating na masusunog o mag-iinit ng husto katulad ng isang oven. And all the proud, yea, and all that do wickedly. Pansinin niyo ang hula, lahat daw ng mga palalo, proud, at lahat ng mga gumagawa ng kasamaan. Pinagsama dito ang
mga palalo at ang gumagawa ng kasamaan. Kaya magkasama po yan. Ang palalo at saka yung manggagawa ng kasamaan, palaging magkasama. At dito sa huling panahon, ang sabi, pagsasamahin sila, and ang sabi dito, shall be stable. Ano raw mangyayari sa kanila sa huling panahon? Magiging stable. Ang salitang stable ay nangangahulugan ng chaff or straw. Magiging mga dayami daw sila. Yun ibig sabihin nun, dayami. O kaya ay ipa. Baka kinuha na yung pakikinabangan, anong may iwan? Stable. At dahil sa sila'y stable, pagdating ng apoy ng Diyos sa huling panahon, ang sabi dito, and the day that cometh shall burn them up, dahil sila'y stable, dahil sila'y ipa, dahil sila ay dayami, ang sabi, pagdating daw nung araw na yon na naglalagablab, ay susunugin sila. Sino? Ang mga palalo, pati ang gumagawa ng kasamaan. Saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. Ang mangyayari daw sa kanila, pakinggan nyo ito ng gusto, wala raw iiwan sa kanila, ugat man o kaya ay sanga. Ang ugat ay kumakatawan sa family history. Sinabi mo yung ugat mo, yun yung pinagmulan mo, yung lahing pinagmulan mo. Pag sinabi mong branch, yun yung umuusbong sa'yo, yun yung future offspring mo. Kaya ang sabi, pagdating ng araw na ito, amen, kung saan ang Diyos ay magpapaulan ng apoy para sunugin ang sanglibutan, tayo ba'y nabubuhay na dyan? Itong mga palalo at gumagawa ng kasamaan ay masusunog in such a way na hindi sila iiwanan ng family history. Mawawala ng kasaysayan nila dito sa ibabaw ng lupa. At wala na silang aasahang darating panglahi because there will be no future offspring for them. Dahil tatanggalin pati ugat at kanilang mga sanga. Verse 2, but unto you. Di ba kayo nagpapasalamat na merong verse 2, but unto you. Amen. Sinasama nyo ba ang sarili nyo dyan? But unto you. That fear my name. Amen. Hindi titles. Fear my name. And we know there's only one name under heaven given unto man whereby man can be saved. And that's the name of the Lord Jesus Christ. Isang pangalan ang binigay. Hallelujah. Blessed be the name. You that fear my name, shall the Son of Righteousness arise with healing in His wings. Alam nyo ba na ito ay in-identify ni Brother Branham bilang prophecy tungkol sa ministry niya at tungkol sa ating panahon? Na itong Son of Righteousness, wala iba kundi ating Panginoong Kristo. Siya daw ay magbabangon para sa inyo na natatakot sa kanyang pangalan. Amen. At healing in His wings. Magbabangon daw siya na may dalang kagalingan sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Kaya yung simula ng ministry ng ating propeta ay healing ministry. Bakit? Kasi ang araw ng katuwiran ay nagbangon sa huling panahon. Bago sunugin ang mundong ito. Bago sumpain ng apoy. Di ba sabi sa Biblia sa Malakay din, may susugo ko muna sa inyo si Elias na propeta. Amen, bago dumating ang dakila at kakilakilabot ng araw ng Panginoon, lest I smite the earth with a curse. Ano yung curse na yun? Apoy. Ang sabi ng Panginoon, hindi na tubig ang panggugunaw ko. Apoy na ang panggugunaw. Speaking of the last days. Pero ang sabi, isusugo ko muna ang Elisha sa inyo. Spirito ni Elisha, dahil pag hindi ko ginawa yun, ay tatamaan kayo ng sumpa. Ng apoy at walang maliligtas sa inyo. Pero salamat dahil sinugo niya at na-recognize natin at dumating ang Diyos na merong kagalingan sa ilalim ng kanyang pakpak. Amen, unang bahagi ng kanyang ministry, healing ng katawan, di ba? Yan nagpasimula sa kanya yung malakihang mga healing at na-inspire si Oral Roberts, na-inspire ang iba pang mga dakilang lalaki ng Diyos. Amen. At sila'y lumibot sa buong mundo para ipakita sa lahat na ang Diyos ay makapangyarihan pa rin, na siya'y hindi nagbabago. Amen. Sa kanyang malasakit, hindi lamang sa kaluluwa, kundi maging sa katawan natin at sa espiritu natin. At libo-libo, milyon-milyon ang napagalingan at tulungan ng ministry ito. Divine healing. Pero, yun ay pasimula pa lamang dahil ang pagpapagaling ng Diyos ay hindi lang sa katawan. Naniniwala ko, amen, na itong healing in His wings ay magpapatuloy hanggang sa body change. Dahil yun ang pinakadakilang healing na maaaring mangyari sa atin kapag pinalitan na ni Lord ang ating mga katawan.
Amen. Galing sa katawan. Pagkatapos sa yung second part ng ministry ay sa espiritu. Maraming pinagaling na mga scarred spirit. Mga tao na hindi makabitiw sa nakaraan. Mga tao na nasugatan ng lubos dahil sa kanilang mga pinagdaanan. Pero maging yun ay pinagaling ng ministry ng Panginoon sa huling panahon. Hallelujah. At pinalitan sila ng espiritu para mailagay ng Diyos ang kanyang sariling espiritu sa kanila. Diba sabi sa Ezekiel chapter 36, kukunin ko ang pusong bato, papalitan ko ng pusong laman. What's that? Healing. Pagkatapos ay papalitan ko ang inyong espiritu ng bagong espiritu. Hindi pa yun ang baptism of the Holy Spirit. Hindi pa yun ang espiritu ng Diyos. At ang sabi niya, at ilalagay ko ang aking espiritu sa inyong kalooban. Hallelujah. That's when the Holy Spirit, the life of Christ comes into the believer. Amen. I believe yun po ang pinaka-importanting pagpapagaling, ang pagpapagaling ng kaluluwa. Ang kagalingan ng ating kaluluwa kapag ang Espiritu ng Diyos ay nagawa ng manahan sa kaluluwa dahil ito'y nalinis, na patawad, amen, na bago, na born again. Can you say amen? Then it becomes fit, amen, for the Holy Spirit to dwell in. Amen. So, total healing. Healing in His wings. Hallelujah. Hanggang sa kaduluduluhan, amen, ay ating ipapakita ang tagumpay ng ministry ito sa pamamagitan ng body change. Hallelujah. Complete healing. Hallelujah. Body, spirit, and soul. Alright. At ang sabi, kapag bumangon na ang anak ng katuwiran, amen, na mayroong kagalingan sa kanyang mga pakpak, sabi, and ye shall go forth and grow up as calves of the stall. Hinalintulad tayo dito sa mga baka na inaalagaan sa koral. Stalls. Ibig sabihin nito kasi merong mga bakang pinababayaan lang. Pero yung mga bakang espesyal ay inaalagaan sa koral. Iba ang kanilang pagkain. Iba ang trato sa kanila. Iba ang pag-aalagang ginagawa sa kanila. Sabi, kayong mga natatakot sa aking pangalan, amen, ay magmimistulang mga baka na inaalagaan sa special stall. Hallelujah, magiging malusog kayo. Your food will be special. The treatment to you will be special. Hallelujah, because you are elected calves. Hallelujah, hindi lang pag-aalagala. Amen, kundi nasa pangangalaga ng ating Panginoon. Verse 3, and ye shall tread down the wicked. Alright? Inyo raw lalakaran ang mga masasama. Yung masusunog ay inyong lalakaran. Yung mga mayayabang, can you say amen? Na hindi kumilala sa mensahe ng Diyos sa huling panahon, sa kanilang panahon. Yung mga nagmalaki sa harap ng salita ng Diyos ay maaabo at inyong lalakaran kayong nagpakumbaba sa tinig ni Lord at nagpasakop ay lalakad sa kanilang mga abo. Exactly. Pagkatapos ng baptism of fire sa ibabaw ng lupa. Amen. Ito, simula ng millennium. Pagka ang apoy ng nuclear bomb at lahat ng kanilang naimbentong bomba, amen, ay sumira sa mundong ito. Amen, maabo ang mga masasama. At tayo ay lalakad doon sa lupa, maghaharing kasama ni Kristo. Amen. Hallelujah. At yung mga nagmamalaki ay mabababa sa ilalim ng ating talampakan. And he shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet. In the day that I shall do this, saith the Lord of hosts. Ngayon ay minamata tayo. Amen. Inuyurakan tayo. Pero okay lang yun. Dahil, praise God, pagdating ng araw, malalaman nila kung sino ang dapat yurakan. Kung sino dapat lakaran. Sino ang ibababa ng ating Panginoon. Hallelujah. Alright, kaya sa Matthew 18, ang kanyang paalala, sino man daw ang magpakumbaba sa kanyang sarili, magbaba ng kanyang sarili, tulad sa isang maliit na bata. Whosoever therefore shall humble himself. Gusto kong pansinin nyo dito, kung sino man daw ang magpakumbaba tulad sa isang bata, isang maliit na bata. Gusto kong pansinin nyo yung pagkakasabi, shall humble himself. Kasi you have a choice. You can humble yourself or God can humble you. Dalawa lang yun eh. Pwede kang magpakumbaba ng kusa, magpakumbaba ka sa harap ni Lord, o kaya ikaw ay ibababa niya dahil ayaw mong magpakumbaba. Amen? Pero yun daw magkukusang magpakumbaba, shall humble himself. Hallelujah. Tulad sa isang maliit na bata, the same is greatest
in the kingdom of the heaven. Hallelujah. So we have to humble ourselves in order to be great, because that is what God did when He condescended to redeem man. Amen. God humbled Himself. Hallelujah. What makes God so great is that not only is He the greatest of all beings that covers all time and space and eternity, but He could also humble Himself beyond the lowest of the low and become so small that He can actually live in the heart of man. Isip niyo ba yun? Siya ang may likha ng universe. Hanggang ngayon, ay hinahanap pa nila ang dulo ng universe. At hindi nila makita ang dulo. Parang walang hanggang space ang nakikita nila. Amen. Ang Diyos ang may likha noon. Amen. Ang Diyos ang sumasakop sa lahat ng iyon. Amen. Ganun siya kadakila. Amen. Hinahanap nila ang Diyos. Dumating sila sa mundo, sa buwan. Ang sabi nung isang, I think it was scientist, sabi niya, wala kaming nakitang Diyos sa buwan. Para sabihin, wala talagang Diyos. Amen. At gusto nilang patunayan na wala ang Diyos, kaya sinasaliksik nila yung dulo ng universe. Amen. Hindi nila makita ang Diyos, pero, amen, ang Diyos ang may likha ng lahat ng iyon. Hindi nila makita sa kadakilaan, hindi nila makita ang dulo ng nilikha ni Lord. Yung kalakihan, amen, sa dulo ng kalakihan, hindi nila marating yung dulo ng kalakihan. Amen. Pero ang Diyos na lumikha ng kadakilaang ito, amen, nagpakababat, nagpakalit ng gusto. Na siya'y nanahan sa isang cell. Hallelujah. Para isilang, mailagay sa sinapupunan ng isang biren. At maisilang. At nung siya'y maialay sa krus, may bubong kanyang dugo, bumalik siya sa anyo ng Espiritu para manahan sa puso natin. Hallelujah. At ang mga scientists, hinahanap din nila yung pinakamaliit na particles. Pababa ng pababa, galing sa molecule, papunta sa atom. Meron pang tinatawag silang quarks ngayon, na mas maliit pa kaysa sa atom. At hindi pa rin nila makita yung dulo, yung pinakamaliit. Particle. So galing sa pinakadakila hanggang sa pinakamaliit. Ang Diyos ang may likha noon. At ang sanglibutan, hindi nila makita ang Diyos doon. Pero tayo galing sa pinakataas hanggang sa pinakamaliit ay kitang-kita natin na ang Diyos ang may likha ng lahat ng iyon. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. So the scale of the universe compared to the scale of an atom, from so big to so small, yet God is all in all. Sabi sa Psalms 113 verses 4-6, the Lord is high above all nations. Ang Diyos daw, ang Panginoon daw ay mataas, higit na mataas sa lahat ng mga bansa. And His glory above the heavens. Yan ang Diyos. Pero tignan nyo, sa verse 5, who is like unto the Lord our God, who dwelleth on high? Verse 6, who humbleth Himself to behold the things that are in heaven and in the earth. Kaya siya makapangyarihan, hindi dahil siya'y nandoon sa taas at siya'y dakila. Amen? Pero ang tunay na nagpapadakila sa Kanya ay sa kabila ng kadakilaan niya at katayugan niya ay kaya niyang magpakababa. And that's what makes Him very great. Sabi niya, who humbleth Himself. That's the nature of God. At kung meron mang isang tao sa atin na magiging dakila, amen, ay yung tao sa kabila ng pagtaas ni Lord sa kanya ay kaya pa rin magpakumbaba. Yun ang tunay na nature ni Lord. Hindi lang siya dakila dahil sa kanyang kapangyarihan, kundi dakila siya dahil kaya niyang magpakumbaba. Amen. Sa kabila ng kadakilaan niya. Para tingnan, sabi, He humbleth Himself to behold the things, not just in heaven. Amen? Minsan ang tao pagka nakatanggap ng konting revelation, nagkaroon ng, mas mataas na revelation kaysa sa iba, abay, kung umasta na, parang, kailangan makinig kayo lahat sa akin, at kung mangusap siya, puro na lang tungkol sa langit. At ang nakikita niya lang ay mga bagay sa langit. Kung mangusap siya, ipaparamdam niya sa iyo, amen, na ang baba ng nalalaman mo. Kapos na kapos ka sa akin. Wala kang sinabi sa revelation ko. Siya'y nangungusap lamang ng mga bagay na nasa langit. Pero si Lord, ang sabi niya, siya'y nangungusap ng mga bagay na nasa langit
at nasa lupa. In other words, amen, kaya niya rin mangusap tungkol sa mga hamak na bagay. Bagay na hindi pinapansin ng tao at sa pamamagitan nun ay magpayag sa kanyang mga anak. Sabi nga ni Brother Branham, naghahanap sila ng katibayan ng Diyos doon sa buwan at sa iba pang mga planeta. Namimiss nila yung damo na nandito sa ibabaw ng lupa. Amen. Na nilikha ng ating Panginoon nagpapatunay na merong manlilikha. Amen. Ba't di sila mag-imbento ng damo? Magpatubo ng damo. Praise the Lord. Naghahanap pa sila doon ng ebidensya. Amen. Magpatubo na lang sila ng damo. Maaari silang gumawa ng butil ng palay at trigo na kapareho ng components, kapareho ng vitamina, nutrients. Pero sabi ni Brother Branham, subukan nilang itanim yung kanilang ginawa. Hindi mabubuhay dahil ang Diyos lang ang nagbibigay buhay. Amen. At nakikita natin ang Diyos sa mga maliliit na bagay na yan. Hindi natin kailangan pumunta sa outer space para maghanap ng katibayan. Hallelujah. So God is so great and mighty, yet He is also humble and meek. And so He also desires for this same character of humility to be in His children. Because we are to be in His very image and character. And we are also designed or destined for greatness. We are destined for greatness. Amen? Kaya anak ng Diyos, nakatalaga kayo para sa kadakilaan. Pero kadakilaan na katulad ng kanyang kadakilaan. Kadakilaan na kayang magpakumbaba. Kadakilaan na may kasamang katangian ng pagiging maamo at mapagpakumbabang loob. Amen? Ang hirap pagsamahin nung kung wala ang Diyos. Nadakila ka, lahat pinagpipitagan ka, lahat tinataas ka, halos sambahin ka, tapos at the same time, ikaw ay mapagpakumbaba at maamo. Pero nakita natin ang Diyos, kaya niyang gawin niya. Yun ang mga religion ng sanglibutan. Diba? Meron silang pinuproject ng mga Diyos nila, pinapakilalang Diyos nila, at palagi ang kanilang pinuproject yung kadakilaan ng kanilang Diyos. Kadakilaan, kapangyarihan, na walang pwedeng tumayo sa kanyang harapan. Dudurugin niya lahat ng kumontra sa kanya. Yan ang aming Diyos. Pero ang Christianity lang ang meron Diyos. Amen. Na kayang magpakumbaba sa kabila ng kanyang kadakilaan. At abutin ang mga sanggol. At kargahin sila sa kanilang bisig. At sabihin, malibang matulad kayo sa mga batang ito, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen ang Diyos. Amen. Na nag-utos sa propeta niya na bigyan ng buhay yung maliliit na isda. Hindi pinapansin. Ang sabi ni Brother Branham, bakit maliit na isda ang binigyang buhay? Binalik sa buhay, ni-resurrect. Para sabihin, amen, sa lahat maging saksi na ang Diyos ay nagmamalasakit dun sa mga maliliit na bagay. Amen, bakit hindi balyen ang kanyang binuhay? Maliit na isda sa isang pan. Can you say amen? Hallelujah. Ay siya'y nagmamalasakit. Siya'y na-express sa kaliitan, sa humility. Hallelujah. Psalms 138 verse 6. Though the Lord be high, yet hath He respect unto the lowly. Praise the Lord. Bagamat ang Diyos daw ay matayog, mataas, pero siya ay rumirespeto doon sa mabababa. Amen. God bless. Si Brother Boy nandito. Parang kilala ko yung boses na yun. Amen. Salamat sa Panginoon. Dakila, matayog. Pero ang sabi, kaya niyang rumispeto sa mababa. Amen. Diba? Ibang-iba talaga sa kalakaran ng sanglibutan. Habang tumataas ang mga tao, ang mga politiko, hindi na nakikipagdilyan sa mga mababa. Gusto niya, mga kadil niya, yung mga big time. Pero na lang pag may eleksyon. Biglang bibisita yan sa mga bahay-bahay at makikipagkamay. Praise the Lord. Pero ang Panginoon, bagamat matayog, ang sabi, yet hath He respect unto the lowly. But the proud, He knoweth afar off.
Yung mga palalo at mayayabang, kilala niya, pero malayo sa kanya. Nakita niyo yun? Mas malapit sa kanya yung mga mapagpakumbaba. Ang sinasabi niya dito, kilala niya rin yung mga mayayabang, pero malayo sa kanya. He knoweth afar off. Isipin mo, dapat katabi niya yung mga matatayog dahil siya'y matayog. Diba? Pero sabi niya, nakikilala niya sila dun sa malayo. Iba kasi yung pagkamatayog nila sa pagkamatayog ni Lord. Ang pagkamatayog ni Lord ay may kasamang pagpapakumbaba. Kaya hindi niya kasama yung mga palalo lang. Hallelujah. Isaiah 57:15. Tingnan natin. For thus saith the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place. Tingnan niyo to, ang Diyos nangungusap. Sabi siya na nananahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Sabi siya ay nananahan sa matayog at banal na dako. Natapos ba doon yung verse? Hindi, may kasama siya. Sinong kasama niya doon? Sa mataas na dako at banal. Ako'y nananahan sa mataas at banal na dako. With him also that is of a contrite and humble spirit. May kasama siya. Ang kasama niya, ano? Yung mapagsising loob at mapagpakumbabang loob. Hallelujah. Ibang klaseng matayog ito. Ang kasama niya yung mga mapagsising loob at mapagpakumbabang loob. In other words, para makarating ka dun sa tayog na inabot ni Lord, kailangan ikaw ay mapagsising loob. Handang umamin sa kasalanan mo. Handang magsisi pag ikaw ay na-convict at nangusap ang Espiritu ng Diyos sa iyo. You have a contrite spirit. Yun ibig sabihin nun, mapagsising loob. Katulad ni David, ang sabi, man after God's own heart. Yun ang mga tinataas niya doon sa kanyang lugar na tinatahanan. Matayog siya, pero ang mga kasama niya ay yung mapagsising loob at mapagpakumbabang loob. Humble spirit. Amen. To revive the spirit of the humble. Aha. Praise the Lord. Kaya maraming tao naghahanap ng revival. Pero mga palalo sa puso nila, hindi sila i-revive. Dahil ang sabi dito, ang i-revive lang ni Lord ay yung mga mapagpakumbaba. Hallelujah. Yung mga taong, praise the Lord, pagka nanghingi ng revival, hindi para sa kanilang sarili. Kasi mayroong mga tao na hihingi ng revival, bigyan lang ako ng revival ni Lord, makikilala nila kung sino ako. Makikilala nila kung gaano ako ka-gifted, gaano ako ka-anointed. At ako ihahayo sa buong mundo, pupunta sa iba't ibang dako, makikilala nila. Ang ministering meron ako. Pero sabi dito, ang i-revive ni Lord ay yung mapagpakumbaba. Amen. To revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Yun ang bibigyan niya ng revival. Yung mapagsising loob. So God's nature is expressed in truth and meekness and humility. Alright? Yan ang tunay na katangian ni Lord. Na-express sa katotohanan, sa kaamuan, sa pagpapakumbaba. Kaya lahat ng palalo at makasalanan ay kabaliktaran, salungat. Amen? Or perversion ng kung ano ang orihinal na plano ng Diyos na maging larawan ng kanyang anak. Si Adan ay gusto niya magkaroon ng larawan na katulad nito sa kanya. Diba? Pero ang pride ay salungat at perversion ng nature at character ng Diyos. Kung paano ang kamatayan ay kabaliktaran ng karakter ng Diyos na buhay. Amen. Ganon din naman. Amen. Ang kapalaluan ay kabaliktaran ng nature ni Lord na mapagpakumbaba. Praise the Lord. Kung mapupuno ng Espiritu ng Diyos ang iyong puso, makikita mo ang Diyos sa mga bagay na nasa paligid mo. Dahil ang Diyos, amen, ay pumupuno sa lahat ng bagay. Siya ay nasa arts, siya ay nasa beauty ng kalikasan. God is in engineering. Praise the Lord. At ang pinakadakilang engineering na alam ko ay yung pagkakayari sa ating katawan.
Hindi mo kailangan tumingin dun sa design ng mga ininyero ng malalaking building, state of the art. Hindi mo kailangan pumunta sa Dubai. Ano makita yung pinakamataas na building. At ikay humangang galing. Amen. Tignan mo ang iyong katawan. Tignan mo ang kasakdalan ng pagkakadesign diyan. God is in engineering. God is in the arts. God is in beauty. God is in music. Hallelujah. But you know what? Satan is also in music. Yung mapayapa na awitin, nagpapalakas, nagbibigay ng kapanatagan at kapayapaan sa puso. Amen. Hallelujah. Ay may kasalungat yan na musika. Yun yung uso ngayon na bentang-benta sa mga kabataan. Diba? Rock and roll. Diba? Praise the Lord. Sipin mo, nandun ka sa nature at nagpapahinga, nakikinig sa musika ng mga ibon habang sila nag-aawitan at lagaslas ng tubig, amen, ng ilog, ng batis, amen, na marahan. At sa lagaslas sa tunog ng mga tawag dito, mga dahon na naghahampasan sa isa't isa habang hinihipan, amen, ng banayag na hangin. Bilang makakarinig ka ng rock and roll, tingnan mo kung di masira ang iyong kapayapaan. Praise the Lord. But there's got to be an opposite. Ang diablo palaging pinipervert kung ano yung nilikha ni Lord. And you know what? Ang sabi ni Brother Branham, itong rock and roll, sa message niyang Ashamed, ay magtitipon sa mga tao papunta sa Armageddon. Sabi niya, kahit saan kayo pumunta, amen, merong impluensya ang rock and roll. Kahit sabi niya, kagubatan ng Africa, sabi niya, nagulat ako dahil meron doon mga nag-iinda katulad ni Elvis Presley at nagkakanta ng kanta ni Elvis Presley. Sabi niya, why is that? Because it's a spirit. Amen. Kapag sinabi mo ikaw ay rockstar, aba, pag sinabi mo nabubuhay ka palang rockstar, ibig sabihin nun, matayo ang iyong pamumuhay at magarbo ang iyong pamumuhay, mataas ang antas ng iyong pamumuhay. When you say, parang rockstar yan. Diba? What's that? It's the opposite of humility. At yun ay na-express sa awitin, sa mga tugtugin. Can you say amen? At ang sabi, kapag ikaw ay hindi born again, ikaw ay kabataan, rock and roll will get you. At ang sabi, iipunin ng mga tao, amen, sa Armageddon. Mamaya makikita natin ang tipo niyan sa Biblia. Alright? But God is in beauty, in art, in engineering, in creation. He even wrote His music in nature, the songs of the birds, the lapping of the waves on the seashore, the soft rain falling. Di ba sarap nung pagka umaambon at naririnig mo yung tama ng ambon sa bubong? Mas nakakaantok yun. Mas masarap matulog. Hallelujah. The gently wind rustling, the leaves of the trees, the call of the wild animals. Sabi ni Brother Branham sa message na Queen of Sheba, gusto nang mag-share ng ilang quotes mula sa kanya. If anything I love is them woods. Kung meron daw siyang gustong-gusto, ay yung kagubatan. If anything I love is them woods. Oh, I just can't hardly stand. I get in those woods and get started. I find God in the woods. God, I hear Him call in the coyote and the wolf. Hear Him bugle in the deer. Or bugle in the deer. Why? Sure. I hear Him scream in the eagle. See Him in the sunset. Everywhere around is God. Let us see God. Ang sabi niya, here's the place for me to stay. Here's the place for me to stay. Oh, that's music. Sabi niya, way back over here, the old gray wolf howled. And the mate answered, down in the bottom. Oh my, that's when the deep really calls to the deep. To hear that wild call of the wolf. Some wild animals scream and the birds scream. To me, it's God. Amen. But you see, it takes God to recognize that. It takes the Spirit of God recognize na nandun siya sa mga bagay na yun. Hallelujah. So lahat ng ginawa ni Lord mabuti, pero pinervert ng kaaway kung paanong
ang pag-ibig ay perversion, ang hate ay perversion ng pag-ibig, ang kamatayan ay perversion ng buhay, ang pride ay perversion ng humility, ang rock and roll music ay perversion ng tunay ng musika. Hallelujah. Okay, tingnan natin itong musika for a while bago tayo magtapos. Sabi dito, we are living in a world of music domination, di ba? Lahat, amen, ay kahit saan ka pumunta, hindi ka makakaiwas sa lahat ng uri ng musika. Sumakay ka sa jeep, papunta sa eskwela, sa trabaho, bubugbugin ka ng lahat ng klase ng tugtog. Pumunta ka sa department store, bubugbugin ka. Ang eardrum mo ay, amen, halos masira. Dahil sa mga musikang maririnig. Amen? Bili ka ng pagkain ng aso, meron din. Kahit saan. Hallelujah. Iba't ibang klaseng instrumento, iba't ibang klaseng tugtog, beat ang iyong maririnig. May iba't ibang klaseng lyrics na walang katuturan. Amen. Tingnan natin sa Daniel chapter 3 verse 4 to 7. Sabi dito, then an herald cried aloud. Meron daw inutusan ang hari. At siya'y sumigaw para ipaalam ang atas ng hari. Sabi niya, to you it is commanded, O people, nations, and languages. Tingnan niyo kung sinong inutusan. Hindi lang doon sa bayan nila, kundi ang sabi sa inyo na mga tao, mga bansa, mga lingwahe. Ano to? Global declaration. It's a type. Hallelujah. Nebuchadnezzar now, siya ang nag-utos. At narito ang mensahero niya, sabi, makinig kayong lahat, kayong mga bansa, kayong mga tao, kayong mga lingwahe. Alala niyo ba yung Bible study ni Brother Arnel? The image of the beast? Ito yun. Nakaanino dito sa pangyayaring ito. Sabi niya, verse 5, that at what time ye hear the sound of the cornet, the flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music. Ang hudyat para kayo sumamba na ay rock and roll, kumbaga. Naalala ko isang pagkakataon. Sayang hindi ko nakuha yung video, yung clippings. I believe may binisita ang Papa, hindi ko maalala kung sino. I think yung sinundang Papa o yung Pope John Paul pa na isa. Amen. Siya pumunta sa isang lugar, pagkatapos ay ang tugtog ay rock and roll, pagkatapos nandun yung mga bakla at mga tomboy, nagsasayawan sila, winelcome nila ang Papa. Amen. Sabi niya, sa oras na marinig niyo ang mga tunog na ito ng iba't ibang klase ng instrumento, sabi niya, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. It's a forced worship. Amen? No wonder. Praise God. Kahit ang iglesia ay sinugod na, in-invade na ng musika ng rock and roll. Kahit mga Kristiyano, amen, ay pasasambahin sa larawang ito na itinayo ng hari ng sanglibutan. Amen, sa mundong ito. It's a global declaration. Kailangan sambahin niyo yung larawan. Notice a diversity of music being sounded. This parallels the age that we are living in now because Daniel was a prophet to the Gentiles at that time. Tama ba yun? Si Daniel ay nabuhay sa panahon pa ng mga Gentiles. Amen, sa Babylon. Propeta sa mga Hintil. Hallelujah. And we are also living in the days of a prophet to the Gentiles at this time. Exactly, right? Sabi sa verse 6, hallelujah, and whoso falleth not down and worshipeth shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace. Ang banta, ang hindi sumamba, ay susunugin ng apoy. Ipasusunog sa apoy. Itatapon, amen, sa hurno. Amen, na naglalagablab sa apoy. Gusto kong pansinin nyo. Amen, ang bantang ito, amen, at alalahanin niyo ang hula sa uling panahon. Amen.
ang ipang tutupok, ang ipang susumpa sa tao ay hindi na tubig, ano raw? Apoy. So hindi sila lulunurin sa tubig, ang sabi, hindi sila pagdadanakin ng dugo, kundi sila ay utasin sa pamamagitan ng apoy. Because ito ay tipo ng huling panahon. Verse 7, therefore at that time, when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the people, the nations, and the languages fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. You see, this is a global worship where the entire world of people of the earth are being forced to bow down in false worship at the threat of being destroyed by fire. Hallelujah. Alala niyo yung opening scripture natin? For behold, the day cometh, amen, that shall burn as an oven. Amen. Hallelujah. Kaya sa kasalukuyang panahong ito, when all these different kinds of musics are being sounded in the streets and shopping centers and everywhere, we know that this is the time that all are being forced to bow down to the mark of the beast and the image of a holy man. Hallelujah. Exactly. Amen. Pero merong maliit na grupo ng mga predestinado na hindi yuyukod sa larawang ito. Amen. Sa panahong ito, ng pamamayagpag ng musika ng rock and roll. Dahil sila ay yumukod na, amen, ng may pagpapakumbaba sa Diyos na nahayag sa pamamagitan ng mensahe sa huling panahon. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Right, so alalahan niyo, something major has always happened to the earth every 2,000 years since the fall of man in Eden. First 2,000 years, ano nangyari? Amen? Baha ni Noah. Baptism of water. Next 2,000 years, ang dugo ni Kristo ay nabubu sa krus. Ano yun? Sanctification. At pangatlong 2,000 years, narito na ang apoy para linisin ang mundo para ihanda sa millennium. Tapos sabi ni Brother Branham, yan ay ganyan din ang gagawin ng Diyos sa bawat believer. Amen? Padadaanin sa tatlong stages. Justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit. Ganyan din ang gagawin niya, amen, sa iglesia. Padadaanin, amen, sa justification, sanctification, and baptism of the Holy Spirit. Tulad sa pagsilang ng isang bata, ang sabi, merong tubig, may dugo, at pagkatapos ay buhay. Hallelujah. Ang sabi, as it was in the days of Noah and Lot, we see that it was the pride of man that finally caused the judgment and destruction of Sodom and Gomorrah when God rained fire and brimstone from heaven and burned them all up. Amen? Praise the Lord. Nalaman kung sino ang mapagpakumbaba nung mangaral na si Noah. Marahil meron doon mga taong sadyang maamo kung tignan at di makabasag pinggan, tahimik. Pero nung mangaral si Noah, at ang sabi ni Noah, pumasok kayo sa arka dahil merong bahang darating. Uulan ng malakas at gugunawin ng Diyos ang mundo. You know, the word was so simple. The message was so simple. Amen. At yung mga mapagpakumbabang tao, sa itsura, sa tingin, amen, ay hindi pumansin sa mensahe ni Noah because it's so simple. Too simple. Amen. Isipin niyo, 120 years siyang nangaral. Walang isa man sa mga taga-sanglibutan na na-convert maliban sa sarili niyang pamilya. Dahil masyadong simple ang mensahe. Masyadong simple. Pumasok lang kay Sarka. Diba? At wala siyang ibang alam na ipangaral, kundi pumasok kay Sarka. Pumasok kay Sarka. 120 years. Isipin niyo yun? Kaya ang palagay niyo, inuulit-ulit ko, marami sa mga pinipreach ko, wala pa tayong 120 years. Pero wala ibang mensahe, kundi pumasok kay Sarka. No wonder, nagsawa silang lahat. Amen. Pero yung tunay na may mapagpakumbabang espiritu ay nagpasakop sa salita ng Diyos. Amen.
nalapasan ko ibang mga scriptures and we'll go. Right. Papakita ko sa inyo kung paanong ang pride leads to insanity and destruction and death, while humility leads to peace and life and healing and resurrection. So Daniel chapter 4 verse 29 to 33. Yan natin at titingnan din natin yung 37 siguro. Daniel chapter 4, alalahanin niyo na dito sa tagpong ito si Nebuchadnezzar ay isang Gentile king. Nasa ilalim ng panahon ng ministry ng isang propeta na ang pangalan ay Daniel. And God had sent King Nebuchadnezzar a dream of his future. At dito sa panaginip na ito, kapag siya ay nabigong magpakumbaba sa harapan ng tunay na Diyos, ay mapapahamak siya, siya'y mababaliw, ang sabi dito. Papatunayan ng Diyos, amen, kung sino ang tunay na dakilang Diyos. Kasi dumating na sa punto nitong si Nebuchadnezzar, sobrang kadakilaan niya, sobrang katanyagan niya, at sobrang paghanga ng mga tao sa kanyang tingin niya sa kanyang sarili, siya ng Diyos. Amen. Kaya sabi ni Daniel, pag di ka nagpakumbaba, ganito ang mangyayari sa iyo. Tingnan natin sa verse 29. At the end of 12 months, he walked in the palace of the kingdom of Babylon. Pero si Nebuchadnezzar. The king spake and said, Is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by my might, by the might of my power, and for the honor of my majesty? Pagkatapos sabihin sa kanya ni Daniel, ang ibig sabihin ng kanyang panaginip, na kailangan niya magpakumbaba. Ito ang kanyang tugon. Amen. Pumaroon siya sa Amen. Sa kanyang kaharian, sa palasyo niya. At sinabi niya, Is not this the great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty? Verse 31, while the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven saying, O King Nebuchadnezzar, to thee it is spoken, the kingdom is departed from thee. Verse 32, habang nagsasalita siya, tumating ang tinig ng Diyos. Ang sabi, kinuha ang kaharian sa iyo ngayon. And they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make thee to eat grass as oxen, and 7 times shall pass over thee, until thou know that the Most High ruleth in the kingdom of man, and giveth it to whomsoever he will. Ba'y nahambugan ng Diyos sa kanya? Sabi niya ngayon, itong mangyayari sa'yo, magiging tulad ka sa hayop. Kakain ng damo tulad sa hayop. Hallelujah. Hanggang sa malaman mo na ang kataas-taasan sa lahat, ang tunay na dakila sa lahat, at siya ang nagbibigay ng kaharian, so kanino man niya gustong ibigay ang kaharian. Na siya ang tunay na hari ng lahat. Verse 33, the same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from men, and did eat grass as oxen. And his body was wet with the dew of heaven, till his hairs were grown like eagle's feathers, and his nails like bird's claws. Nagmukhang hayop siya, dahil siya'y nagpalalo sa malinaw na pahayag ng Diyos. Sarili niyang panaginip, ininterpret, pero siya'y nagpalalo sa harap ng tinig ng Diyos. At dahil doon ay binaba siya ng Panginoon. At ginawa siyang tulad sa hayop, kumain tulad sa baka. Humaba ang buhok tulad sa balahibo. Sabi dito ng agila at balahibo ng hayop. Amen. At ang kanyang mga tawag dito, mga kuko ay humaba para maging claws. Amen. Ang agila. Praise the Lord. So he went totally insane and began to act like an animal. We see in this age that the people are also going insane and putting rings in their noses like animals. Exactly the same. Amen. Dahil nagpapalalo sa isang malinaw na mensahe sa huling panahon. Amen. Bakit ang mga denomination, pwede na sa kanila yun? Bakit? Dahil mayabang sila sa harap ng vindicated message. Malinaw na interpretation ng scriptures, pangitain sa huling panahon. Ano nangyari?
ito ay nagtulak sa kanila para mabaliw. Naihula ni Brother Branham na darating yung panahon that people will be so totally insane. At sila'y aastang tulad sa mga hayop. Sabihin niyo sa akin na hindi na ganun ang kilos ng tao ngayon. Hindi pa dumarating sa ganun. Diba? Kung di ba naman parang hayop itong mga tao ngayon. Hindi nila gagawin yung kanilang mga ginagawa. Di ba? Praise the Lord. Alagay ng sing-sing sa ilong, sing-sing sa tenga, sing-sing sa puso, hikaw, whatever. Kadena. Praise the Lord. It's a sign that this age is going completely insane. What has brought this about? Pride in the human heart. Amen? Karapatan namin ito. Diba? People's rights. Gagawin namin kung ano yung gusto namin gawin. Amen? Hindi kami pwedeng magpasakop dyan sa inyong pinapangaral. Hindi kami papayag na maghari sa amin ng lalaking yan. Diba? Sabi nila tungkol sa parable ni Jesus Christ, ng Panginoon yung dumating. Amen? Pero tinanggihan siya ng sanglibutan. We will not have this man to rule over us. Yun, yung salita ng Diyos yun, at tinanggihan ng sanglibutan. Hindi kami papasakop dyan. Hallelujah. Kaya sila'y nabaliw. Hallelujah. Pero sa verse 37, ang sabi ng scripture ganito tungkol kay Nebuchadnezzar. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment, and those that walk in pride, he is able to abase. Ano ito? Na-realize niya ang kanyang kahambugan. Binigyan siya ng pagkakataon na magpakumbaba. Pinili niya na manatiling hambog sa harapan ng tinig ng Diyos. Kaya ang ginawa ni Lord, siya ay pinuwersang magpakumbaba. Yun ang sinasabi ko sa inyo kanina. Amen. He that shall humble himself. May choice kayo para magpakumbaba or hindi. Kayo ay ibababa para maintindihan nyo. Ang Diyos ay dakila sa lahat. Kayo ipupwersahin niyang magpakumbaba para iparealize sa inyo. Amen. Kung gaano kadakila ang Diyos. Nasa inyo ang choice ngayon. Hintayin niyo pa bang pwersahin kayo na magpakumbaba? Gumawa siya ng sitwasyon para umamin kayo sa wakas. Ang Diyos nga ay matayog sa lahat. Ang Diyos nga ay Diyos ng lahat katulad ni Nebuchadnezzar. Gusto niyo bang maging mukhang hayop muna? At mabaliw? Papakumbaba din naman pala kayo. Magpakumbaba na kayo ng kusa. Amen? Praise the Lord. Lahat ng tao, amen, na mayayabang haharap sa trono ni Lord at pagdating ng final judgment, wala silang magagawa kundi magpasakop sa judgment ni Lord. Papakumbaba din pala. Kailangan silang puwersahin sa kanilang pagpapakumbaba. Amen. Kaya ngayon pa lang, inahamon tayo ni Lord. Tayo iniimbitahan niya. Siya na magpapakumbaba. Katulad na isang bata ay magiging dakila sa aking kaharian. And know it not. Sabi ng prophet sa kanyang message, sabi niya, there will come a time in the name of the Lord. There'll come a time in the name of the Lord that people will go completely insane. The Bible says so. They'll scream and holler. They'll scream and holler. Great hideous things in their imaginary mind. The radios and things, our television programs are producing it. There will be such things as ants raised up on the earth that will be as high as 14 trees. Isipin niyo, ang propeta, wala pang ganung mga palabas nung panahon niya. Pero nakita na niya. Darating, maglalabas sila ng mga palabas na ganito. Na merong mga hayop na ganito kalalaki, magiging mga halimaw. Mga halimaw na, na langgam. Diba? Uso yan ngayon sa mga palabas. There will be such thing as ants raised up on the earth that will be as high as 14 trees. There will be a bird will fly across the earth with wings 4 or 5 miles across. And people see them. They will scream and holler and cry for mercy. But it will be the plagues. Wait till I preach on those plagues opening up. What's that? Amen? Inahanda sila sa great tribulation. Amen? Yung kanilang kinikreate na movie, magiging tunay na tunay sa kanila. Pag alis ng Espiritu ng Diyos sa mundo,
Amen? Wala nang mag-check kung ano ang tama at mali. Amen? Yung mga napanood nila ay magmimistulang katotohanan sa kanila na sila ay matatakot dun sa mga nakita nila na itanim sa kanilang subconscious. It will be so real to them, amen, na sila ay mababaliw. At sila ay hihingi. Sila ay hihilingin. Hilingin nila sa Diyos na patayin na lang sila. You remember? Amen. Pagdating ng Great Tribulation. Alright. Pagkatapos ni Nebuchadnezzar, nagkaroon siya ng anak. Pangalan ay Belshazzar. Tama ba yun? Sa verse 16 ng Daniel, bago tayo magtapos. And I have heard of thee, that thou canst make interpretations and dissolve doubts. Nanaginip din ito. Mapanaginipin ng mga hari nung panahong yun eh. Amen? Thou canst make interpretations and dissolve doubts. Now, if thou canst read the writing and make known to me the interpretation. Actually, itong pagkakataong ito, sumulat naman ng Diyos sa dingding. Handwriting on the wall. Amen? Sa ibang lingwahe. At hindi maintindihan ng hari at nabagabag siya. Sabi niya, maghanap kayo na makaka-interpret nito. And now, if thou canst read the writing and make known to me the interpretation thereof, thou shalt be clothed with scarlet and have a chain of gold about thy neck and shall be the third ruler in the kingdom. Tama mga politiko, ganyan talaga. Binabribe pa ang propeta ni Lord. Gagawin itang pangatlong pinakamataas sa kaharian. Tingnan niyo yung sagot ni Daniel. Then Daniel answered and said before the king, let thy gifts be to thyself. Sa'yo na lang yan, hari. And give thy rewards to another. Yet I will read the writing unto the king and make known to him the interpretation. Verse 18. O thou king, the most high, God gave Nebuchadnezzar thy father a kingdom and majesty and glory and honor. And for the majesty that he gave him, all people, nations, and languages trembled and feared before him. Whom he would, he slew. Kung sino gusto niya patayin, pinatay niya. And whom he would, he kept alive. And whom he would, he set up. And whom he would, he put down. Ganun kakapangyarihan ang yung tatay. Verse 20. But when his heart was lifted up, and his mind hardened in pride, he was deposed from his kingly throne, and they took his glory from him. Verse 21. And he was driven from the sons of men, and his heart was made like the beast, and his dwelling was with the wild asses. They fed him with grass like oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till he knew, hanggang sa mapagtanto niya, hanggang sa malaman niya, that the Most High God ruled in the kingdom of men, and that he appointed over it whomsoever he will. And thou, his son, O Belshazzar, hast not humbled thine heart, though thou knewest all this. Amen? Nakakalungkot na merong taong gano'n, meron ng ehemplong nauna, pero hindi pa natuto. Hallelujah. Praise God. 1 Peter chapter 5 verse 5, sabi niya, likewise ye younger, submit yourselves unto the elder. Kailangan pa bang interpret yan? Unknown language ba yan? Baka magpahanap pa kayo ng interpreter. Kayong mga nakababata, ay pasakop kayo sa inyo, sa mga nakatatanda. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Katapos ko ikwento yung mga pangyayaring yun, binasa ko ito para paalalahanan kayo. Amen. Ang Diyos ay, lumalaban sa mga hambog at palalo, at nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Sabi niya, but you know, He don't always come the way we think He comes. He don't always come the way we think He comes. See, He comes so humble. The people has got it all fixed up the way they want Him to come, and we walk over humility. Diba? Naaapakan natin yung kasimplihan ng Diyos. And there is where you find God. Scientists today can send a man into the space in an orbit and walk over a blade of grass that he knows nothing about.
Oh, you've got to humble yourself to know God. You've got to get rid of your own ideas and just open up your heart and life to Him. Then He will make Himself known. Tandaan nyo, nagpapahayag lamang siya dun sa mapagpakumbaba. Tingnan nyo yung lahi ni Seth at lahi ni Cain. Ang lahi ni Cain ay puro matatayog na tao. Pero yung lahi ni Seth, ang sabi, nung dumami sila, ay nagsimulang tumawag ang tao sa pangalan ng Panginoon. At tingnan nyo, sila yung pinahayagan, yung lahing yun. Amen. At ang sabi ng ating Panginoon minsan, salamat Ama dahil itinago mo ito, amen, sa mga pantas at matatalino. At ito ipinahayag mo sa mga sanggol. Sa mga taong tulad sa sanggol, handang magpakumbaba tulad sa maliit na bata at matuto. Hallelujah. So you've got to humble yourself. Get rid of your own ideas and just open up your heart and life to Him. Then He will make Himself known. Tandaan niyo to, God is attracted to humility because that is His own nature. Lalo yung preaching ko kanina, wala kayo dito, pero ilan sa inyo nandito? Amen? Praise the Lord. Na-attract si Solomon, the Spirit of Christ in Solomon, dun sa Shulamite woman. Amen? Dahil doon sa revelation niya tungkol sa Kanya. Revelation attracts the giver of revelation. Tandaan niyo yan. Humility attracts humility. Humility attracts, amen, the source of humility. Kaya kung merong tunay mga nagpapakumbaba, na-attract si Lord yun. Doon. Nahahatak siya ng mga taong yun. Sa gabing ito, amen, hindi yung malakas sumigaw, hindi yung malakas ang tinig. Amen. Ang lalapitan ni Lord, ang nakaka-attract sa Kanya, kundi yung merong pusong mapagpakumbaba. Sa Kanyang paglapit kay Lord. Hindi yung magaling manalangin, gumamit na malalalim na salita sa Kanyang panalangin, kundi yung katulad nung lalaki sa templo, na humampas sa Kanyang dibdib at ang sabi niya, patawarin mo ako dahil hindi ako karapat-dapat. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Sabi sa Jesus Christ the same. Hallelujah. Sabi niya, we're taught that Peter could not even sign his own name. Si Pedro, hindi marunong pumirma ng kanyang pangalan. And yet, by his humility, he was given the keys to the kingdom. And Jesus named him, when he come into his presence, tell him what his first name was. You are Simon and your father is Jonas. That was Jesus yesterday, making himself known to his church. He will have to be the same today if he remains the same, making himself known to the humble. Sabi niya, presence of God, God don't dwell in big buildings. God don't dwell in big buildings. He dwells in your heart. See? God don't dwell in intellectual education. He is far from it. He dwells in humility in your heart. He dwells in humility in your heart. He dwells in His Word, and His Word comes into your heart and speaks itself out and declare. He interprets His own Word through you. He is trying to find somebody He can get a hold of to show that He is still God. See? Hallelujah. Right. Pasang ko na to. Alam natin kung anong nangyari. Alam natin yung manifestation ng pride kay Lucifer. Diba? Na gustong lampasan ng Diyos. Gustong gumawa ng mas magandang kaharian kaysa kay Michael. Diba? And I will ascend. I will be above the sons of God. The cloud in heaven, so on and so forth. Amen. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Binaba siya sa impyerno. In the side of the north. Pero ang sabi si Jesus Christ naman, bagamat nasa anyo ng Diyos ay nagpakumbaba. Amen. At kanyang ginampanan ang pinakamababang papel sa ibabaw ng lupa. Pinakamababang lugar ng isang lingkod. Ano yung tagahugas ng paa. Pero dahil sa kanyang pagpapakumbaba, ang sabi, tinaas siya at binigyan ng pangalan na mas mataas kesa sa anumang pangalan. Dahil ang sabi ng ating propeta, the way up is down. Hallelujah. Matthew 11:29. Amen. Habang tayo ay tumatayo, I want to read this now. Ito si Kristo, naghahanap ng mga disipulos.
nagre-recruit ng gustong maging alagad niya. At ito ang sabi niya sa verse 29 ng Mark 11:28. Amen? Pagkatapos niya sabihin sa 11:28, amen, kayong mga nabibigatang lubha, magsilapit kayo sa akin. Di ba? Sabi sa verse 29, sabi niya, take my yoke upon you and learn of me. Mag-aral kayo sa akin. Pag-aralan niyo ako. In other words, usisain niyo ako. Tignan niyo ang ehemplo ko. Learn of me. Dalhin niyo ang pamatok ko, pasanin niyo, and learn of me, for I am, what? Remember, gusto niyang mag-recruit ng mga makakasama niya, at ang kanyang pagpapakilala ay ganito, I am meek and lowly in heart. Praise the Lord. Sa mundong ito, pag ikaw ay maghanap ng disipulo mo, kailangan pa-impress ka. Kaya sabihin mo, I am powerful. I am intelligent. I am this and that. Amen? Ako ay matapang. Ako ay hindi naduduwag. Ako ay mahusay na mag-isip. At lahat. Pero nung si Kristo ay mag-recruit ng kanyang mga disipulo, ang pakilala niya, pagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Hallelujah. He could have said many things of what he was. Wise, powerful, mighty, invincible, unsurpassable, etc. But he chose to describe himself as meek and lowly, humble of heart. And then, ang sabi niya, you shall find rest unto your souls. Amen. That is why so many miss seeing him today. They don't understand his humility, his humble nature. And they don't see him because they are looking for something great and extraordinary. They do not realize that he is hidden in the common everyday things of life that we so often take for granted. Minsan naghahanap tayo ng mga himala sa buhay natin para makita ang Diyos. Hanap tayo ng mga dakila at matatayog na pangyayari sa buhay. Samantalang yung pang-araw-araw na pangyayari sa buhay, nalalampasan natin, hindi natin alam ang Diyos ay nagpapahayag dun sa mga bagay na yun. Sa isang anak mo o asawa mo o kapatiran na lumapit at nagpakumbaba at humingi ng tawad dahil na-realize niya nagkamali siya. Humingi ng tawad sa iyo. Amen. Yan ay Diyos. Amen. Na nagpapahayag ng kanyang sarili. Isang gusto natin makita ng patay na nabuhay. Diba? Gusto natin makarinig palagi ng preacher na dynamic at lahat. Pero ang Diyos ay nandoon sa isang tao na handang umamin. Umiyak sa harap ng tao na kanyang na-open at sabihin, patawarin mo ako. Because it takes the Spirit of God to do that. And God is expressed in that. Hallelujah. Tao handang mapahiya para lang ituwid ang kanyang pagkakamali. Hallelujah. We miss him. Amen. Because he is hidden in the common everyday things of life that we so often take for granted. That is where God hides himself. And that is where we will find him. If we can humble ourselves enough, then he will reveal himself to us so much more. Then he will be attracted to us so much more. Then he will begin to see him everywhere we look. Amen. Habang ating pag-iisip at puso ay nanatiling mapagpakumbaba, mas makikita natin siya sa maraming bagay. Pag tayo nagpalalo na sa ating pag-iisip, amen, ay hindi natin siya makikita. Pero habang nagpapakumbaba tayo, mamuhay ng simple, papasakop sa salita ng Diyos, mas madali mo siyang makita sa mga bagay-bagay na nangyayari araw-araw. Hallelujah. Nakikita mo ang Diyos sa simpleng gawain na katulad nito. Nakikita mo ang Diyos sa mga kabataan na handang magbigay ng panahon para manambahan kaysa mag-google ng kanilang oras sa sanglibutan at pumaroon sa iba't ibang lugar. Makita ang mga kabataan na ito na naririto. Amen. I can see God in that. I can see God. Amen. Hallelujah. Sa mga malilit na bagay. Because He is revealed in simplicity. Dear Jesus, Panginoon, salamat po
sa expression ng iyong humility. An expression ng iyong humility actually ay expression ng iyong kadakilaan. Salamat po na binigyan mo kami ng mata para makita ang kadakilaan sa ganitong paraan, Panginoon. Kakaibang kakaiba, opposite na opposite sa ideya ng sanglibutan tungkol sa kadakilaan. Pero salamat po. Dahil ikaw ay nagpakita ng tamang ehemplo. Nang sa ganun, maispatan namin ang tunay na pagpapakumbaba. Maispatan namin ang tunay na humility. At mag-desire kami ng tamang klase ng humility, Lord. Hallelujah. And the only way that we can get that and express that is to have your life, Lord. Jesus, Panginoon, patuwarin mo ang kambugan namin kung meron pang natitira sa aming buhay, Panginoon. Kayabangan namin dito sa lupa. Mga pamamaraan namin na nakakainis sa iyo, Panginoon. Halsin mo anumang anyo nito, Panginoon, sa aming buhay. Kami puspusin mo ng iyong sariling katangian. At express mo ang iyong sarili ngayon sa aming buhay. Sa kabila ng kapangyarihan na nananahan sa amin, alam namin na nasa amin, Lord, ay magawa pa rin namin manatiling mapagpakumbaba, maamo, Panginoon. Madaling lapitan, Panginoon, at hingan ng tawad. Tulad mo, Panginoon. Sa kabila ng kapangyarihan na taglay mo, ay isang salita mo lang kaya mong gunawin ang buong mundo. Pero ganun kalambot ang puso mo para sa mga tao. Nalalapit sa iyo at hihingi ng tawad, Panginoon. Aamin sa kanilang pagkakamali. At yun po, ang aming ginagawa, Panginoon. Oh God, ang aming pagkatao, Lord. Ang aming laman ay puno ng kahinaan. Napakarami kayabangan, Panginoon, na nanatili, Lord, na nagmamanifest sa amin. Oh God, patahin mo ng lubusan ang aming pagkataong yan. Kaya mo na ikaw ay mamalas ng tao, Lord. Ang aming mga mahal sa buhay, ng mga tao nakapaligid sa amin, sa aming buhay. Amen. Sa tamang kapahayagan ng iyong pagpapakumbaba. Tulungan mo kami. For your glory, Father, we pray. In Jesus Christ's name. Lord, hindi na kami naghihintay na puwersahin mo. We choose now to be humble. We choose to be humble, Lord. In Jesus Christ's name. Amen. Witingan natin yung Amen. Lord, I want to die. I need to die. Amen. Yung nakakaalam ng awitin. Let's just sing that before we dismiss tonight. And just think about the words now. Amen. Yes. Thank you, Jesus. Ano ba nakakaalam ng stanza, please? Closer walk with Jesus Christ, praying on my knees and pouring out my heart, uttering these words to Him, Lord, I want to die. So here I stand with this desire. Lord, I want to die. I want to die. Take away this old nature inside. All your blessings are available, and I want the keys to have access. I want to do the greater works and live in the image of Christ. All these promises were made for me, but first I need to die. Yes, Lord. Now I'm determined to fight With all my strength and might, persevere in the way you've shown me is right. You say it's a narrow way.
away this old nature inside. All your blessings are available, and I want the keys to have access. I want to do greater works and live in the image of Christ. All these promises were made for me, but first I need to die. Separating from all sin, for Christ to dwell with me. I'm dedicating my life, tearing down the veil of self-worth. But I know it's there, I'll have the access to my total deliverance. Lord, I need to die. Take away this old nature inside. All your blessings are available, and I want the keys to have access. And I want to do the greater works and live in the image of Christ. All these promises were made for me, but first I need to die. Let's sing it one more time. Lord, I want, yes, Lord, to die. Take away this old nature inside. Yes, Father. All your blessings are available. Amen. And I want the keys To have access, I want to do the greater works and live in the image of Christ. All these blessings are available, but first I need to die. All these promises were made for me, but first I need to die. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Now aming dinideklara, ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Ikaw ang naghahari sa buhay ng sangkatauhan. Amen. At lahat ng nais mong itaas ay tinataas mo. Lahat ng gusto mong bigyan ng pamamahala ay binibigyan mo. Ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. At kami nagpapasakop sa iyong sakdal na kalooban. Salamat po, Panginoon. Makilala ka nila sa aming buhay, ang aming dalangin. Amen. God bless you. So tawagin si Brother Boyd Leonor para tapusin natin gawain sa pamagitan ng isang panalangin. Please, dito sa harapan. God bless you. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Bless you. Amen. Thank you, Hallelujah. Lord. We love you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po. Aming Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon Lord. Yes. Tunay nga na ikaw, Panginoon, nagbigay ng halimbawa ng kapakumbabaan, Panginoon, Yes, Lord. na dapat naming tularan. Hallelujah. Amen. Panginoon, salamat dahil ang iyong salita ay buhay at Thank you, magkapangyarihan. Father. Tunay nga, Lord, na ikaw ang nagbibigay sa amin ng lahat, Panginoon, ng aming pangangailangan. Meet every need. Lord, salamat dahil ikaw ang tunay na kapakumbabaan, Panginoon. Ikaw ang aming tunay na buhay, Panginoon. Amen, Lord. Great. Lord, wala kaming may pagmamalaki sa ang buhay na ito ay hindi namin buhay, kundi ito'y buhay mo, Panginoon. Thank you, Father. Lord, wala kaming karapatan, kundi ikaw lamang Lay ang down karapatan our ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya gamitin mo ang bawat isa, Panginoon Lord. Tunay nga ang iyong salita naming napakinggan ay sapat, Panginoon. Wala kaming ibang hahanapin, Panginoon Lord. Dahil ang iyong salita ay tunay, Panginoon. Yes. Buhay at makapangyarihan, Panginoon. Yes. Tunay nga salamat, Thank you. Lord, hindi lamang dahil napakinggan namin sa lugar na ito. Deliver us. Kundi Lord, ikaw may sabi, Panginoon Lord, hallelujah, upang ikaw ay makita sa buhay ng bawat isa sa amin. Magkaroon kami ng kapayapaan, God, magkaroon kami ng kabanalan, Panginoon. At sa pamagitan nito, Panginoon Lord, makikita na mayroong Diyos
na buhay at makapangyarihan na naghahari sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ama, salamat. Tunay nga, Lord, na Ikaw lamang ang dapat naming itaas. Ikaw lamang ang dapat namin ideklara na mayroong isang Diyos na buhay at makapangyarihan. Ama, salamat. Maging iyong lingkod na ginamit mo, Panginoon Lord. Salamat sa patuloy na paggamit mo sa Kanya. Salamat na patuloy na pagpapasakop niya sa iyong salita. Ama, ang bawat isa sa amin, Panginoon Lord, tunay nga sakupin mo kami ng lubusan, Panginoon. Lord, isang tabi namin, Panginoon Lord, ang mga makaispan, makatao, Panginoon. Lord, Ikaw may sabi, Panginoon Lord, hallelujah, na kung kami ay nasa iyo, Panginoon, kami ay may buhay na walang hanggan, Panginoon. At ang buhay na walang hanggan niyan, walang iba, Panginoon, kundi Ikaw, Panginoong Jesucristo. Kaya salamat po, tunay nga, Lord, na nawa na pagpala ka namin, Panginoon. Hindi kami naparito, Panginoon, para tumanggap lamang ng pagpapala, kundi Ikaw ay mapagpala namin, mapapurihan namin, mabigyan namin ng kaluwalhatian. Ama, sa iyo ang lahat-lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, itong aming dalangin. Amen and amen. 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 God bless you. Make me more like you. Make me more like you as we dismiss the service. In the name of the Lord Jesus Christ, the Lord bless you. Amen. Make me more like you. Jesus, make me more like thee. Like thee. Amen. Give me a heart that beats with love and make me more like you. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Sing it now. Lord, make me more like thee. Oh, Jesus, make me more like thee. Won't you give me a heart that